let's ready our hearts and our minds as we welcome the man of God, Pastor Raymond Delfin. Sige po, makakaupo na po tayo lahat. Lahat po ng kumain, almusal, at merong daldalang uhaw sa Panginoon. Palampakan natin ang Panginoon. One more time. Okay, welcome po sa ating Father's Day celebration. Of course, kanina ay nag-struggle tayo, di ba? Dahil umulan, kung kailan tayo paalis. Pero yun nga, ang problema dito, pagka kauulan lang, medyo sobrang lambot talaga. Kaya, pero nagagawa naman ng paraan at may hinawan naman eh. O medyo nagugulat ka pa. Hindi mo yata expected. Hindi nga po. Ika nga alam na kung saan tayo mamaya. Okay, bago tayo makinig na salita ng Diyos, reminder lang po ito kasi palagay ko napapanahon para sa ating lahat. Pakinggan natin itong video na ito. Isa na lang, isang video na lang. Vlog po siya pero I learned so much. Gusto kong maintindihan nyo kasi kung hindi mo to alam, nakakalungkot. Please, na nagsasabi na ho ako nung dati na let us respect the temple of the Lord, amen? Yung ating iglesia, amen? So, respetuhin lang natin. Kung ano yung dapat gawin. Pero pagka hindi pinapagawa, wag gawin. Halimbawa, ilang beses ko na sinasabi yung cellphone. Please respect lang. So, panoorin lang muna natin. Mamaya pagkatapos, pag cellphone kayo hanggang maghapon. Sige. Para sa mga hindi maka-TV. Last time, nagalit na ako talaga sa cellphone. Nasusunod yan, patatanggal ko cellphone ko sa Hindi totoo yan, kasi nakakawalang gana eh. Ako dito sa harap, nakikita ko naglalaro. Hindi proper ang church na gawin mo na natin yung paglilingkod sa Panginoon. Let's respect. Amen. Sabi mo nga, respect. Respect, please. Okay? Kung ayaw niyong magrespeto, labas na lang. Okay. Doon na lang kayo maglaro. Gusto niyo, diretsuhin ko pa kayo eh. Ilang beses ko na sinasabi yun. Kaya, para galang natin ng ibang tao, church natin, galang mo natin. Okay? Amen. Alam ko naman na marunong manguna mo. Dawa ang bawat isa. Kaya, walang ma-open. Mahalaga to kasi gusto ko siyang pagkatapos nito kasi hindi natin alam nagulat tayo. 16 years old namatay. Hindi tayo informed. Ngayon masyado na tayong liberal. Yung mga tao nabubuhay sa kain-tulog lang. Kahit ang iba, lalo nagtatrabaho sa gabi, mga anak ko, kung ano lang yung dadating, pwede nilang i-order yan. Yun lang kakainin. So, minsan hindi na siya healthy. Yan. So, sa lahat ng mga ama, mabuhay kayo. Yan. Mabuhay ka ng matagal. Here we go. Let's go. 6:42 a.m. Dineclare ko na patay na daw po yung anak ko. You won't believe kung anong natuklasan ng nanay niya sa kwarto niya. Pinagkakain niya. Ang panto, Na nagkukos ang kanyang pagpanaw. ito daw po ay nagsuka at saka dumumi. Ang sagot po ng doktor natin ko yun, 50-50 na daw yung anak ko. Ang dami na po komplikasyon, may komplikasyon sa kidney. At posibleng ginagawa din ito ng anak mo at ikaw mismo. Sabi ko lang ang daya niya. Kasi bigla niya kami iniwan. Wala pa lang maigi pa yung inalagaan ko siya. Mas gusto ko pa yung may sakit siya. Hindi yung wala siya sakit. Tapos bigla siya Worse siya kasi nung namatay na yung anak niya, doon pa lang siya nagpa-check up. Siya pala ay may diabetes din. What's the real reason why she lost her life? Vlogger itong babae na ito. How Vlogger can we ito. prevent more parents not to go through what Mommy Apple? Was it preventable? Let's find out. Now, let me give you a brief context. Dumanaw ang isang YouTuber vlogger na si Jolie sa napakabatang edad na 19 years old. Her mom mentioned na hindi naman daw ito sakitin at healthy naman daw. Ang anak ko po si Joey Ray ay hindi sakit eh.
Parang nagtaka po kami, wala at nagkaroon ka ng sakit. Unfortunately, last October, bigla siyang pumanaw. Cause of death, sabi ng doktor, was kidney failure. Kung ito daw po ay nagsuka at saka dumi, ang sagot po ng doktor Mati ko yun, 50-50 na daw yung anak ko. Sinabi po ng doktor na 500 daw po yung sugar po niya. Ang dami na po komplikasyon. May komplikasyon sa kidney. Pero it was just a complication of high blood sugar or diabetes. The normal blood sugar level, 70 milligrams per deciliter. Now, many people are asking, how could she have diabetes at 19 years old? You know what? Her mom found out na ito sa buwan niya. Yung kakakain niya. Tingnan mo, Sobrang nakain niyang kumain ng matatamis. Yan. Favorite. Ating stress ng graduation at lahat sa kanyang pamilya ng kanyang nanay at ang kanyang nakababatang kapatid na may diabetes. Those factors cause her high blood sugar level. In short, because of stress and eating unhealthy food, Mami Apple had lost her kid. Kasi mahaba po yung kuko niyan. Kumitan ko daw po, walang hindi nila. Mga kukunan daw po dito ng heartbeat. Kaya ang ginawa ko naman para makasama ko na matagal ang anak ko, tinagalan ko po pag kumipit ng kuko. Luha po siya ng luha, pero hindi na siya nagsasalita. Ito yung nangyari sa anak ni Pastor Idon. 500 din ang sugar ni Donna. Ano ba? Patay na daw po yung anak ko. Kaya si Donna, himala lang talaga. Nag-pray kami. Mataas po yung sugar po niya at ang dami-dami na daw po komplikasyon. 19 lang si Donna yan. Ay, 20. When I was researching about this, I really saw how painful it was for Mommy Apple to lose her child. And I had the privilege to interview both parents, and this is what they have to say. Ayun pa mga magulang po dyan, wag po kayo matakot na magpa-check up. Dahil sa diabetes, nagpa-check up din po ako. Sinabi po mataas po yung sugar ko. Tapos may butas na daw po yung puso ko. Aray. May tama na rin daw po ang kidney ko. Tapos kailangan ko yung operahan sa parang mayoma, parang gano'n. Napakadami rin po pala. Pero kung hindi po nawala yung anak ko, hindi po ako magpapa-check up. Tapos sa akin naman pong anak, sabi ko lang ang daya niya. Kasi bigla niya kami iniwan. Wala man lang, maigi pa yung inalagaan ko siya. Mas gusto ko pa yung may sakit siya. Alam ko may sakit siya. Hindi yung wala siya sakit, tapos bigla siya wala. Pero nakapagsabi naman po siya, yumakap siya sa akin sa sakyan. Kami nahihirapan na ako. Yun lang po, yun ang pinakahuli. Grabe. Her story isn't the only one. Isang binatilyo sa General Santos City ang nasawi dahil sa leukemia. And it got me thinking, how can we live longer lives? How can we live long and enjoy the fruits of our labor? Kasi, isn't it crazy? Kung saan we look happy and healthy inside, pero deep down inside, something is actually killing inside of us. Remember those toxic zombie cells aging my body? In this age of medical breakthrough and technology, bakit hindi tayo pwedeng mabuhay ng matagal? In Joelyn's story, my frustrations and curiosity moved me in finding out. Paano nga ba mabuhay ng mas matagal? And is it really possible to live beyond 100 years old? According to World Health Organization, ang average lifespan ng mga Filipinos ay 70 years old. That is if you live healthy, avoid fatal accident, and have good genes. You know what? In reality, ang average lifespan ng isang Filipino, lalo na kapag dito ka sa metro or sa Maynila nakatira, sadly, around 50 years old lang. Put into factor the pollution, the lifestyle, the food, and the convenience, that's scary. You see, we only have one opportunity to live one life. Knowing that we could only live an average of 58 years old, dito ko masasabi na talagang life is short. Huh? What? At the time of recording this video, I'm already 35 years old. And if this study is true, I'll only live 20 plus more years. Life is short talaga. So this sets me up to a curiosity path toward finding a way to live longer. At
discover na posible pala yun, na there exist people that are actually living beyond 100 years old. Nag-away nga kami ni Moises dahil nagsasurfing ako natin niya yung dagat. And these people are called centenarians. At tira sila sa region called Blue Zones. If ngayon mo pa lang ito narinig, then pareho tayo. This was recently published by a Netflix documentary called Live Up to 100, The Secrets of the Blue Zones. These people live to 100 at the highest rates in the world. According to my research, there are 5 major blue zones in the world. Loma Linda in USA, Nicoya in Costa Rica, Sardinia in Italy, Carla in Greece, Okinawa in Japan. Ito ang mga regions wherein 95% of the centenarians live there. Mind you, there are 300,000 centenarians worldwide. This looks promising. So, ano nga ba ang sikreto nila on how they were able to live beyond 100 years old? Now, based on researcher na sila, but itong mga centenarians that are living in the blue zones, there are actually 4 major common habits na ginagawa nila lahat. At yun ang dahilan kung bakit nabubuhay sila ng ganun katagal. These are the habits. Habit number 1, make movement a habit. Dito Yeah, papasok ang galaw-galaw. activities from walking Make in movement. cars to gardening and using their hands instead of relying on gadgets and tools. Dahil walang ginagawa, Habit number 2, maagang namamatay. positive outlook in life. In short, para kanino ka nga ba bumabangon? Para sa jowa? Lang mo? Bisa ka sa tendan. Oo, bosin mo. Hati tayo. Parang This habit includes finding faith or finding ways to release stress and develop a sense of purpose, or what the Japanese call ikigai. Pansin nyo, yung mga taong nagre-retire, nagkakasakit kasi wala silang ginagawa. Pero nung nagtatrabaho pa sila, may sense of purpose pa sila, kahit matanda na, parang bakit ganun, malakas pa rin sila. It is all because of this habit number 2. Habit number 3, connecting with others. Yan, Research fellowship has shown yan, yung connecting with others. are more likely to die early. Patay ka, bes. Masyado ka na malungkot. Huwag mo hayaan ang sarili mong malungkot habang buhay. Mamatay ka niyan. And having the right community who has the same values, vision, and mission as you. That's why connecting with others is a vital habit. Lastly, habit number 4 ng mga centenarians is eating wisely. This includes eating in moderation. Tama na ang only rice. Only rice, please! Only rice! And having plant-based diet, especially green and leafy vegetables. But seriously, these are the 4 major habits of centenarians all across 5 major blue zones in the world. Centenarians in the blue zones gave you great insight kung paano mabuhay ng mas matagal. That is to eat the right food. You see, blessed naman tayo ng Diyos because kaya palang mag-heal ng katawan natin naturally. The only problem is that hindi ito madalas magawa yon. It's because it's busy doing other things, especially in digesting the crap that we're eating. Kaya nga, it was proven that fasting can really be great in our health. Kasi if walang laman ang tiyan mo, the body can take rest in digesting food, can focus more in its task in repairing the body. Take into consideration that there are food groups out there that can reverse disease, and that food is the green leafy vegetables. Bakit gusto mo kumain ng gulay? Now, knowing this, instead na maging masaya, it gave me tons of frustration, even anger, kasi hindi naman ako kumakain ng gulay. Now, I need to do something about this. So, I asked myself, bakit nga ba hindi ako kumakain ng gulay? The answer, the taste. So, I tried asking people out kung gulay ang isa sa mga dahilan kung bakit hahaba ang buhay mo. Bakit hindi sila kumakain ng gulay? Hindi ako kumakain ng gulay kasi magastos yun eh. Bakit kasi? Bakit may lasa? Hindi ako nasasarapan. Pati nakakasuka. Hindi ko gusto yung lasa niya. Naduduwak ako eh. Gusto ko pang karne. Tsaka wala nang laman yung ref namin. Puro chocolate tsaka mga karne. Hindi na pwede siyang ulamit kinabukasan. Kasi pag nagpapatipid pa ako sa ano sir eh, mahal. Mas mura pa yung mga fast food. Kaya doon na lang ako nabili. Fast food na lang ako ng fast food. Real long. I wanna live long. And I'm sure there are millions out there who wants the same thing. In
makitang lumaki ang mga anak nila. And I'm sure Mami Apple would have wanted the same thing. Sabi ko lang ang daya niya kasi bigla niya kaming iniwan. At kung gusto nating mangyari ito sa buhay natin, we need to incorporate the 4 major habits of the centenarians in Puso. And with this realization, honestly, this inspired me to do something crazy. And if this resonates with you, we'd like to invite you along in this new journey. For the first time ever, I'm planning to create a product. This started with a selfish reason for me to compensate ang hindi ko pagkain ng gulay in order for me to live long. But come to think of it, there are many people out there who also wants the same thing, mabuhay ng matagal. So I wanted to create. Okay. Palapakan natin sila. May nakuha pa kayo? Yun lang, tama na, di ba? Oh, yeah. Sino gusto ng mabuhay ng mas matagal? Oh, sawang-sawa na kayo mabuhay. Sino dito sawa sa buhay? Pag nag-drive ng motor, walang patumangga. Yeah. Pag kumain, walang patumangga. Aray ko. Laki na naman ang bilbil. Alright, sino po excited sa inyo sa umagang ito? Yayahan ko po ang pinakamagandang babae sa buhay ni Pastor Mon, Pastor Amy Delphine. Ha? Siyempre, Father's Day, kaya siya muna. Okay? Amen. Good morning po sa lahat. Good morning po. Parang malungkot po kayo. Sino po'y masaya? So, katulad po nung ating narinig sa ating simbahay, may nakatanda ho ba? Bakit pumapanaw ang mga tao? Because of lack of knowledge. Yan kaya yung dito sa church lahat na ng kaalaman ibinibigay na sa atin. Tama po ba? Kaya sana po hindi lang dumadaan sa ating mga mata, sa ating kaisipan, kundi talagang gawin natin. No? Kaya katulad din ng salita ng Panginoon, hindi lang naririnig natin. Hindi lang tayo na-inform. Ito binibigay sa atin para tayo ay mag-transform. Kaya may pagkakataon pa tayo, no? Katulad sabi ni inawit ni Kyle kanina, dance with my father, no? Kasi lalo yung naiiyak yung iba, yung mga wala ng tatay. Pero sabihin ko po sa inyo, lalo pagka-worship natin, yan yung pagkakataon that we can embrace our great Father in heaven. Amen po ba? Kaya pag tayo nag-worship, bigay natin yung todo-todo. Amen? Hindi yung pagwala na, no? Pag end of the world na, tsaka tayo naggumagawa ng paraan. Buti na si Lord, our God is a God of second chance. Amen? Amen. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na muli marinig namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Hindi lamang makadagdag sa mga marami pa naming kaalaman, Panginoon, kundi makapag-push, O Diyos, sa aming pagbabago ng aming buhay. Salamat, Holy Spirit. Binubukas po namin ang aming puso, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, gamitin mo po ako para maihayag yung mga salita para sa iyong mga tao, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, dito kami, Panginoon, magkakaroon ng kaalaman. Dito hahaba ang aming buhay, hindi lamang, Panginoon, sa buhay na ito, maging aming spiritual, Panginoon. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Parapahan natin si Lord. Pwede po bang itian niyo yung katabi mo sa left and right? Kasi parang serious na serious. Yan. So, salamat sa Lord na talagang sino nagpapasalamat, may tatay ka pa. Malatang malata, no? Amen. Parang gano'n, di ba? Salamat yun, no? Lalo ko siguro kung hindi pa nagpapasalamat, no? Nagpapasalamat kayo, eh. Sino yung nagpapasalamat, may tatay ka pa? Kasi sabi ko lang kanina, wala ang ating tatay dito. Pero naman tayo, Father in Heaven. Kaya hindi tayo dapat malungkot. Ano sabi ni Katanto? O, diba? Nandyan ho, in-invite ko si Katanto para sa mahaba ang mukha. Mag-ingat ho kayo, baka makasalubong nyo. Okay? So, konti lang po. Kaya binigyan na nila ako ng napakakaunting oras. Okay, pero alam ko ho, kayo ay mag-stay to hear the Word of God. Amen po ba? Pwede ho natin basahin yung Proverbs 11, 1-3. Pakita ko lang ho sa inyo yung mga wise father dito sa LFC IPH. Ayun, walang nag-amen. Ayun.
Proverbs 11:1-3. Baka pwede magbabackup sa akin, mag-open para mababasa ko agad. Ayan. Pag sinabi ko yung verse, para mabasa ko na agad. Okay? Proverbs 11:1-3. Sigurado na mababasa ko. Okay, ano po sabi? Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Ang tuntuni ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen? So, yung mga wise father ng LFCI, no? Ang wise ay pagka meron kang Jesus sa puso mo. Sure yun. Amen po ba? Sabi sa James 3:13, who is wise and understanding among you, let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Ano po sabi sa Tagalog? Bakit mo ginawa ang mga bagay na iyon? So yung ating pong pagiging wise, no, ay pagpapakita ng ating ginagawa. Hindi ho yung ang word po kasi binabaliktad yung mga tunay na meaning, no, ng mga salita, no? Ang pag sinabing wise ay kay bata nun. Iba nagiging kaalaman na natin sa wise kasi pag sinabing wise, nandaraya. Hindi niyo po napapansin? Binabaliktad ng sanlibutan lahat ng mga salita ng Panginoon. Amen? At God wants us to be wise. Kung yung ating meaning ay yung meaning dito sa sanlibutan, bakit gusto ng Panginoon na tayo ay wise? Amen? Kaya dapat ang ating pakinggan ay yung salita ng Panginoon. God wants us to be wise always and refrain from doing wicked things that leads to bad things. So ano daw yung nangyayari pagka yung mga ginagawa natin ay kalikuan? Leads to bad things. So meron pong i-consider tayo, no, na dapat tayo hindi lang po mga tatay, no, tayo na hong lahat, no, ano lang natin ngayon dahil fast day. Pero dapat tayong lahat po, ano sabi sa verse 1? Una, fair and just. Dapat daw po tayo ay patas at makatarungan. Bakit? Cheating is an abomination to God, so we have to be just always. Amen. Dapat tayo ay patas at makatarungan palagi. Hindi pa minsan-minsan. Nasa church ako, dapat patas ako. No. Amen po ba? Ano sabi? Cheating is an abomination to God, so we have to be just always. Lagi tayong patas at makatarungan. Ano po sabi sa Leviticus 19:35-36, you shall do no wrong in judgment, in measures, pwede po sa Tagalog, ano, of length or weight or quantity. You shall have just balances, just weights, a just ephah, and a just hin. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Ano po sabi sa Tagalog? Nakukunutan sila sa akin. 35-36. Leviticus 19. Ano po sabi? Huwag kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Ito ba'y para sa nagtitinda lang? Hindi man ako tindera, kaya hindi ako exempted ako dyan. Ito po ay para sa lahat. Ang inyong timbangang kiluhan, sukatan ng harina at sukatan ng langis ay kailangang walang daya. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Amen. So anong dapat daw? Sa mga wise na father, fair and just. No? Ang pangalawa, morally upright, matuwid. Amen po ba? Ano sabi sa verse 3? The perversity of the unfaithful will destroy them, but righteousness guards him whose way is blameless.
Sabi po sa Proverbs 28:18, whoever walks in integrity will be delivered, but he who is crooked in his ways will suddenly fall. Amen po ba? So ang sino man, sa verse 18, ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan, ngunit ang masama ay biglang nabubuwal. Naku, ingatan yung mabuwal ngayon. Mahalata. Joke lang po. Amen po ba? So salita po yan ng ating Panginoon. God is delighted when we live according to His will and His perfect plan. Amen po? So, kaya kailangan yung salita ng Panginoon, yung ating batayan. So, dapat tayo po, tayong lahat na tumanggap sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, mas piliin natin na lumakad sa righteousness. Amen po ba? Kaysa tayo ay mag-suffer sa paggawa ng masama. No, ngayon po panahon nito, hindi dahil sabi ko, nababaliktad na ang mga meaning, no, ng mga salita. Kahit na ang kasalanan ay nagiging hindi na alam ng tao ang kasalanan at hindi. Amen po ba? Katulad lang ng mga napasa na ngayon, no, about sa ang tawag dito? Sa divorce. Tama po ba? Ayaw na ayaw ng Lord yan. Pero ang mga tao, pilit na binabaliktad ang salita ng Panginoon. Amen? So how to be wise? We need to be fair and just. Pangalawa, morally upright. At pangatlo, para tayo ay maging wise, we need to be humble. Ano sabi sa verse 2? Pride can lead to shame, but being humble leads to wisdom. Sabi po sa Proverbs 16:18-19, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. It is better to be of a lowly spirit with the poor than to divide the spoil with the proud. God opposes the pride. Nagbibigay po ng babala ang Diyos. Yes. Amen. Nakakarinig po ba ang bawat isa? Pwede po mabasahin natin yung 1 Peter 5, chapter 5, verse 5 to 8. Tingnan lang ho natin, kasi minsan, dahil nga ho tayo'y mga palalo, hindi natin alam tayo'y palalo. Amen. So, ipaliwanag lang ho natin, 1 Peter chapter 5, verse 5 to 8. Ano po sabi? At kayo namang mga kabataan. Ano sabi? Kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia, magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Saan daw po? Sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit. Kanino? Sa atin. At verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ano sabi? So may babala talaga si Lord. Tama ho? Ang dyablo, ang kaaway ninyo. Sino lang po ang kaaway? O, tandaan nyo yan ha. Hindi yung asawa ang kaaway. Sino? Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umaatungal at aali-aligid naghahanap ng masisila. Okay? So maliwanag na ho. Hindi po yung asawa ha. Kasi umaatungal umaatungal din ho kasi kayo sa bahay kaya hindi mahalaman na. Amen? So, ngayon malinaw na ang dyablo yung ating kaaway. Amen. Amen po ba? Amen. Ano po sabi sa 1 Peter 5? Kaya nga kayong mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Ano dito sa ibang version? All of you, clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the pride, but gives grace
to the humble. Ano sa ang cloth dito na ibig sabihin, hindi yung sinusuot na damit, no? Kundi yung kahinahunan. Yan po yung sinasabing isuot natin. Amen po ba? And therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Okay? Ano po sabi kanina? Kinamumuhian ng Diyos ang mga mayayabang. Sino po yung mayabang dito? Ayun. So, wala nang makapagsabi, mayabang ka. Amen? So, gusto ng Diyos, tayo ay maging mapagpakumbaba. For God give grace. Amen po ba? But He opposed to the proud. Ano po ba ibig sabihin? Napakabigat ng salitang oppose eh. Amen po ba? Yung salita para to nagre-resist. Amen. Kumakalaban. No, kaya yung pagka ikaw ay nag-o-oppose, ikaw ay kumakalaban. Amen po ba? Amen. Amen. So ang Diyos ay di nawawala ang galit sa mga mayabang. Kaya pag mayabang ka, tandaan niyo po, hindi nawawala ang galit ng Diyos. Ang galit sa proud, galit siya sa mga mayayabang. Amen po ba? Anong ibig sabihin, no? ng Proverbs na gano'n, no? Na minsan tayo ay hindi lang sinasabi, pero nasa isip. Hindi lang minsan nahahalata mo na din kasi sa expression ng kanyang mukha, ano. Pero ayaw na ayaw ni Lord. No, tandaan nyo, kahit hindi man makita ng kausap mo, na kahit hindi ko man nakikita ng Panginoon ang iyong puso. Amen? Kaya wala tayong maikakaila sa Panginoon. Kahit na sabihin mo pang ikaw na, yung walang kayabang-yabang, doon pa lang yumabang ka na. Amen? Nakangiti pero isip, di ba? Nakikita ni Lord yung ating mga sinasabi. Ano po sabi sa Proverbs 16:5? The Lord hates everyone who boasts. Be sure of this. Sabi ko, nagbababala lagi si Lord. They will receive the punishment that they receive. Ano daw ang tatanggapin ng mayayabang? Po, hello? Punishment. Amen po ba? Pwede ko bang tayong lahat? Tayo muna tayong lahat. Pumalakpak nga po tayo sa Panginoon. Mas malakas para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po kayo. Alam niyo ba bakit ko kayo pinatayo? Kasi parang ang inyong mga mata ay malamlam na. Kasi po, alam sabi, alam niyo ba kahit nagbababala ang Panginoon, napaka-graceful ng ating Lord. Ano sabi niya sa Proverbs 16:18? Pride goes before destruction. Yumabang ka muna bago ka bumagsak. Kaya hindi pwedeng bumagsak ka lang bigla. Hindi po. Ayan ang salita ng Panginoon ang nagpapatunay. Pride goes before destruction. A Holy Spirit before a fall. Ano, alam niyo ba? Yun yung ibig sabihin ng Holy Spirit. Mapangmata ka. Mapangmaliit ka. Amen po ba? At sabi, maging seryoso po tayo dito. Ano po? Sabi sa Proverbs 6:17-18, 7 bagay, no, yung nagagalit ang Panginoon. At yung unang-una ay yung haughty eyes. No? Kasi hindi mo nakikita ang Diyos sa sitwasyon mo. Yun po ibig sabihin ng haughty eyes. Kaya maging, beware of pride. Maging mapagbantay tayo sa kayabangan. Amen? Example, si Saul. No? Si Saul, si King Saul, nung una ayos naman siya eh. Tama ho ba? May kakilala ho ba kay Paring Saul? Kilala niyo ho ba si Paring Saul? Kapitbahay niyo yan. Sino kakilala? Paring Saul, hello? Ayan. So si King Saul, maayos naman nung una. Pero hindi niya napapansin na naging mayabang na siya. Ano sabi niya? Ano sabi ni Samuel? Sa Samuel 15:17, sinabi ni Samuel, nung una napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon,
ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. So tama ho ba? Para lang tayo pagka yung nagsisimulang leader, pinamumuna, gaganon-ganon pa tayo, no? Pero pagka nagtatagal na, hindi mo na alam, napakayabang mo na, o ano mo ito. Para ka ng kung sino. Amen? Kaya yan po yung example ng pagiging mayabang. Paano natin nalalaman, hindi na naging accountable kay Samuel, si Saul. Amen po ba? Ano sabi doon sa 1 Peter na binasa natin? Yung elder daw, kasunod yung mga bata. Kung naalala nyo po, yung instruction ni Samuel, dahil nagbigay siya ng instruction, si Samuel, sabi ni Samuel, Saul, hintayin mo ako. At sa ganitong araw, darating ako. Hintayin mo ako at sabi ni Samuel kay Saul. Tama po ba? Yun po bang sabi niya, hintayin mo ako sa ganitong araw. Pero, ang mag-aalay ay hindi siya, kundi yung itinalaga ng Diyos. Ang Diyos, may itinatalaga ang Diyos para mag-alay. Amen po ba? Hindi yung hari. Pero hindi siya sumunod. Hindi siya nakinig. Yung di pagsunod ni Samuel, kay Samuel ni Saul, ay parang di din siya sumunod sa Diyos. Amen. Ulitin ko po. Ang hindi pagsunod ni Saul kay Samuel ay pagpapatunay na hindi rin siya sumusunod sa Diyos. Natandaan niyo po ba yung previously topic natin about authority? Diyan sabi ni Pastor, mga babae, mga lalaki, pasakop kayo. Kasi alam natin yung authority. Amen po ba? Sinusunod. Ibig sabihin, kapag hindi ka sumusunod sa itinalaga ng Diyos na authority, hindi ka na rin sumusunod sa Diyos. At iyan ay mauuwi sa kayabangan. Amen. Because pride is when we are edging God out in our lives. Kaya nga ego. Edging God out in our lives. Kapag sinasantabi natin ang Diyos, dahil yun na po yung kayabangan. Amen. Kapag isinasantabi natin ang Panginoon. Yung kayabangan po, yung pagka hindi ka na nasunod, naninisi ka na. Amen po ba? Parang si Saul. Ano sabi ni Samuel? Ano sabi kanina? Magkita tayo. Di siya dumating. Ayan po ang problema. Kapag di makapaghintay, alam mo na, na kapag mayabang ka, di ka makapaghintay. Ano sabi? Huwag na huwag akong pinaghihintay niyan, ha? Diba? Madalas diba yung naririnig? Yun po ay kayabangan sa Panginoon. Pero dapat, hinintay niya ang Diyos. Ano yung ginawa? Ano ginawa ni Saul? Sinisi niya pa si Samuel. Kasi hindi ka naman dumating kasi naman, brother, hindi ka kasi dumating. Kaya ganto-ganto ganyan. Kasi po pastor, diba ang daming rason. Sinisi niya si Samuel kasi gusto lang niyang gumawa ng excuse, Nagkakaroon din tayo ng worry kasi ganyan po yung taong mayabang. Amen po. Sabi sa 1 Samuel 13, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos ko sa iyo ni Yahweh, na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Iyon yung pangako ng Panginoon. Kung hindi lang siya mayabang.
Pero kaya sabi sa kanya, ngunit dahil ginawa mo, hindi matutuloy yun. Parang sinabi, oy, be-bless kita. Ito, mga sinabi ni Lord sa'yo, pagpapalain kita. Maraya. Dahil nagyabang ka, wag na lang, sabi ni Lord. Yan ang sabi niya kay Samuel. No? Hindi na matutuloy yon. Si Yahweh ay pipili na ng isang tao mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Tandaan niyo po, kahit na tayo ginagamit ng Panginoon sa ngayon at tayo ay naging mayabang, kukuha ang Panginoon ng iba. Kaya dapat sa'yo ng pagpapala nawawala na. Amen po ba? Dahil sa kayabangan mo, na di ka na sumunod sa Diyos, isinantabi mo ang Diyos, hindi tayo nagpasakop sa Diyos, sumalungat tayo sa Diyos. Ayan, ngayon ang mangyayari. Amen po ba? Katulad ng kay King Saul. Ano sabi? Dahil, no, ang hindi pagsunod sa Diyos ay kayabangan. Amen. Kapag nire-reject natin si Lord, pag nire-reject natin ang gawain ng Panginoon, may gawain ay sa susunod na lang po. Amen po ba? Sino ang nire-reject? Kaya madalas sinasabi ko sa mga ating mga kapatid, pag tayo ay nag-invite, huwag kang malungkot pagka hindi ka pinaunlakan. Hindi ikaw ang kanilang ipinahiya. Amen. Kaya patuloy lang tayo sa pag-i-invite, lalo na sa ating simbahan. Amen po ba? Amen. So, si Saul, why God opposes the proud, at yung kanyang mata ay haughty, no? Nung makita na nga niya yung tao, nakalimutan na niya ang Diyos. Di ba? Ang sabi niya, kasi itong mga tao, Lord, datingan na hindi na niya nakita ang ginagawang kaparaanan ng Diyos. Sa madaling salita, kinuha niya ang lahat niyang accomplishment sa halip na ibigay niya sa Diyos, na nagbibigay sa kanya ng posisyon at kakayanan. Alam niyo po kung ano yung ginawa ni King Saul? Nagsinungaling pa. Karaniwan ho kasi sa mayayabang, sinungaling yan. Alay? Ba't panalagay ako? Salita po ito ng Panginoon, siya ang nagsasabi. Ano sabi niya? Sabi niya sa sarili niya, sinunod ko na po Ano sabi ng Diyos? Tinanong ni Samuel, ano itong narinig ko? Sabi niya, ayan na, Lord. Sinunod ko na, nagyayabang pa At nagsisinungaling pa. Pero ano sabi sa 15:14, itinanong ni Samuel, ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Sa verse 22, mas gusto ng Panginoon, na madalas natin sinasabi ko, obedient is better than sacrifice. Kahit na ano pa yung idinadahil mo, dadalhin ko kasi to kay Lord. Dadalhin ko kasi to kay Lord. Pero hindi ka naman sumusunod kay Lord. Ayaw ni Lord John. Ang mas gusto ni Lord, obedience, yung ating pagsunod. Sabi sa verse 22, obedient is better than sacrifice. Pwede bang basahin natin yung 1 Samuel 15, 22 and 23. But rebellion at ang di pagsunod ay katumbas ng pagsunod sa Diyos-Diyosan. He was rejected. Amen po ba? Nakita na po? Sa 1 Samuel 15 verse 22, ano po sabi? Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Nakikinig po ba lahat? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Hello, may nakikinig? Naririnig po ba? Malinaw po ba? Pero ano po sabi sa verse 23? Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam,
at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinatakwil ka rin niya bilang hari. Ano sabi ko kanina? Kapag inaayawan mo yung gawain, inaayawan mo yung salita ng Panginoon, sino ang tinatakwil mo? Kami ba? Hindi, ang Panginoon. Kaya ang mas gusto ng Panginoon yung pagsunod, no? Kasi ang hindi pagsunod ay katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyos. Hindi na kailangan maglagay pa ng kung ano pa dito para sambahin. The fact na tayo ay hindi sumusunod, rebelde ka, no? Nire-reject mo ang Diyos. Ano sabi ng Lord? God opposes the proud. Alam niyo yung mayabang na tao, mas concerned siya sa kanyang reputasyon kaysa sa kanyang character. Matakot na po tayo pag gano'n. Amen po ba? Pinakikit nung si Saul, nakita na niya, no? Natakot na siya. Pinakita ng Diyos kay Saul, no, nasalungat na ang Lord sa kanya. Ano nangyari? Lahat ng kanyang planuhin, lahat ng kanyang balakin ay hindi nagtatagumpay. Bigo lahat. Yung plano niya laban kay David, bigo. Yung plano niya para sa kanyang anak, bigo. Kaya kapag sumalungat tayo sa Diyos, hindi ho tayo mapapahinga. Amen. Wala kang magiging kapayapaan. Malulungkot ka lang katulad ni Saul. Ano sabi sa verse 10? Kalungkot-lungkot, at alam niyo ba kung sino yung pumatay kay Saul? 1 Samuel 31:9-10, makikita niyo po doon. Amen po ba? Alam niyo yung taong mayabang, sinungaling, nakikipag-compromise, concern sa kanyang reputasyon kaysa sa kanyang character. Takot, insecure. Lahat ng ating mga planuhin ay kapag salungat sa Diyos, hindi po ito magtatagumpay. God opposes the proud. Kaya we better go. Amen po ba? So papaano na po, Ate Amy, papaano na pastor, nalaman ko mayabang pala ako. Ang masaya at nakatutuwa sa Panginoon, may pagkakataon ka pa, may pag-asa ka pa. Sabi sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Amen? Praise God. Ano sabi ni Lord? God give grace to the humble. Mayroong pag-asa. Lahat ng may pag-asa, palakpakan ng Lord. Alam mo po, ang humility, hindi yung pagmamaliit sa sarili mo, no? Parang pinaglilid ka ng worship. Ayaw mo ba ako kasi sabihin nila, ganun-ganun, no? Before po, no, na pagka ako'y pinatatayo ni pastor dito, yun po yung nasa isip ko. Yabang pala ako. Pero ang nilalagay sa atin ng kaaway, pag sinasabi mo yun, parang binababa mo yung, nagiging humble ka. Pero hindi. Amen po ba? Kaya pag tayo pinaglilid sa worship, wag natin baka sabihin nila, no? Pagka tayo ay pinagagampan sa gawain ng Panginoon, it's not about us. It's about God. It's about God as the center. Amen po ba? Yung totoong humility is not thinking of ourselves at all. Amen? We think of God not to the point na hindi ka na mag-aayos. Ibig sabihin lang po, everything we do is all for the glory of God. Ego din po ang ibig sabihin nun. Ego exalt God only. Ano po? Ang pride, we edge God out. Amen? But exalt God only para dun sa mga humility. We exalt God. That is the grace of God. That is the generosity of God, the favor of God, the undeserving favor of God para sa mga makasalanan. Amen po ba? Binibiyayaan niya tayo, no? Na kahit tayo
tayo pa ay hindi karapat-dapat, no? Ay iniisip natin, katulad ni David, si David po hindi naman siya ganun. Di ba nagkasala rin si David? Pero ang kaibahan ng kay David, no? Tinanggap niya agad yung kanyang pagkakasala. Amen po ba? Kasi pag titingnan nyo yung kwento kay David, di ba parang ngayon, parang tatanong mo, ha? Kotsero lang, magiging presidente? Di ba? Parang sinabi mo, laki lang po ako sa farm. Parang sinasabi mong ganon. Pero ang Diyos, kapag binayaan ka dahil ikaw ay mapagpakumbaba, amen? Talaga naman, kaya siya'y nagbibigay ng lakas. Ano yung power na yon? Para makapaglingkod sa Kanya. Power para mapaglabanan ang kasalanan. Amen po ba? Ang pinagagawa ng Diyos, para magawa natin ang pinagagawa ng Diyos at maluwalhati ang Diyos. Mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok sa ating buhay. Yan po yung binibigay ng Diyos sa mga mapagpakumbaba. Amen? Ang makita ng Diyos yung ating sitwasyon, na kinikilala natin siya. Siya lamang ang hari. Siya lamang ang may hawak ng lahat ng bagay. Kaya tayo nagpapasakop sa Kanya. Amen po ba? Sa Kanyang kaparaanan. Sumusuko tayo sa Kanya. Dumidepende tayo sa Kanya. Amen po ba? Humility is a choice, church. It is a choice. Piliin natin na maging mapagpakababa. Humble ourselves. Humble yourselves in the mighty hand of God. Piliin mo na magpasakop sa Diyos. Piliin mo na wala kang itatanghal kundi ang Diyos at hindi ang ating mga sarili. Kaya ito po yung hamon. Paano ba tayo magbibigay ng kaluguran sa Diyos? Ano sabi sa Proverbs 18:12? Humility goes before destruction. Humility goes before honor. God honors the humble. Mas inaangat niya at pinaparangalan niya ang mga nagpaparangal sa Diyos. Meron pa ba dito nun? Pinaparangalan niya. Ano po yung sinasabi? Pinaparangalan ang Diyos. Hindi lang ito simpleng pamumuhay. Ito po yung pinamumuhay natin ng simple, si Jesus sa ating buhay. At nagbibigay ng pabor ang ating Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Lord kay David, sabi ni David, because I call you I call you Lord, not yung galing mo, no? Tumawag si David sa Panginoon. Kasi minsan yung galing natin yung di ba? Pero siya hindi lang tumawag, kundi talagang umiyak siya sa Panginoon. Maraming tao po, sumusunod daw sa Panginoon, pero tamad namang mag-worship. Kasi gusto madali lang. Madali lang lahat sa Diyos kung nagtitiwala tayo sa Kanya. Yan yung totoong humble. No? Yan yung humble na tao. Hindi man big time si David, pero nagkasala man siya, pero tinanggap niya yung kanyang pagkakasala. Nung nalaman niyang siya ay nagkasala, hindi na siya nag-excuse. Ang mahirap sa atin. Huli na, nag-excuse pa. Kitang-kita na, nag-excuse pa. Pero si David, hindi na siya nag-excuse. Ano mo sabi niya sa Psalms 51? Every time we sin, we do not sin against man, but against God. Kaya nga, kapag tatalikuran natin ang ating mga kasalanan, kaya dapat talikuran natin yung ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Hindi tayo nagkakasala sa tao, kundi sa Diyos. Amen po ba? Sabi niya, sa'yo lang ako nagkasala, kaya ang gusto ng Panginoon, yung pusong malinis sa Kanya. Amen po ba? Yung pusong matuwid. At tayo nagiging matuwid dahil kay Kristo. Kaya nga sabi niya, ang handog ko'y pusong dalisay.
Church, may pag-asa pa po tayo. Kung nagkamali po tayo, anong kailangan natin gawin? Humingi ng tawad. Kasi, ng tawad sa Panginoon. Kasi kapag mayabang ka, hindi ka mapapahinga katulad ni Saul. Sumalungat, kaya sinalungat niya ang Diyos, kaya salungat din ang Diyos sa kanya. Ang Diyos ay salungat sa mga palalo at mayayabang. Pero, ang nagtitiwala sa kanya, ano sabi ng Panginoon? I will decide for you what is good and what is bad. Pinagtiwala mo sa akin ang iyong buhay, I will give you the rest for your soul, ang sabi ng Panginoon. Ako ang gumawa sa iyo, for my yoke is easy. No? Pero, pwede bang sukatin natin, paano ba yung tatak ng pagiging humble? Check-in mo, may kapahigahan ka ba? O kapangyarihan? O pamamahala ng Diyos? Ikaw ba'y laging nagpapasalamat kahit sa maliliit na bagay para sa Panginoon? Madali ka bang magpatawad? Yun lang, sabi niya. Madali ka ba? Teachable ka ba? Madali ka bang matuto o nagre-react ka kapag tinutuwid? At nanahimik sa kalangitan. Ang ating bang puso ay masaya kapag naglilingkod? Hindi ka ba judgmental? Focus ka ba sa God's agenda? Ang nais mo lang ba ay kagustuhan ng Diyos at kalwalhatian ng Diyos? Ito po yung assurance ng Panginoon. God gives grace to the humble. Huwag na tayong mahiya sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Kapagkat siya lang, si Jesus lang, the only way, amen, na pwede nating pagkatiwala yung ating buhay. Huwag tayong mahiya sa Panginoon. Kung dinanas natin ito, pwede tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. For God gives grace to the humble. Amen po ba? So, na-check na ho ba natin? Ako pala ay malaba. Amen? Kasi akala lang natin yung pagyayabang, pinakikita yung ganito, yung ganyan. The fact na hindi na ang Panginoon ang namumuna sa atin, mayabang na tayo. Amen po ba? Amen. So tandaan po natin, pagka tayo nagiging sinungaling na, nagko-compromise na, concern ka na sa reputation mo kasi sa character mo, nai-insecure ka na, ayaw mayabang na tayo. Amen. Pwede po tayong tumayo sa Panginoon. Praise God. Pwede po bang palampakan natin ng Panginoon? Yung bagay, at nga yung huli nga po ay yung ano yan? Yung humble heart. Humility. Yan. Sabihin po nga natin, humility. May isa daw pastor na nag-preach ng humility. Alam niyo po, tuwan-tuwa siya dahil marami ang nakagusto. Pero alam niyo po, nagkasala siya pagkatapos. Alam niyo kung bakit? Yumabang siya pagkatapos. Imagine, nag-preach siya ng humility, pero pagkatapos siya mag-preach, yumabang siya. Pwede, di ba? Pwede. Kailan doon nagsisimula yung yabang? Kapag kahit tinanggal mo na raw yung Diyos sa buhay mo. Apology. Kaya ako mayaman, masipag ako. Kaya ako meron, nagsikap ako. Kaya ako tapos, pinagsikapan ko. Wrong. Amen? Doon nagsisimula yabang. At ako ay, tawag ito, convicted. Ako po pala ay hindi ako found innocent, kundi convicted ako. Bakit? Pwede. Pag may pera ka na kasi, parang naalala ko tuloy yung babae galing Japan. Siguro 1 week na siya sa kanila. Siyempre, dahil 1 week na siya sa kanila, siya bili lahat ng bili, ganyan-ganyan. Bili ng bili ng pagkain, binili niya ng magandang kasuutan ng nanay niya, tatay niya, nilagyan pa niya ng singsing saka ng mga kwintas na ganyan. Talagang nagmukhang mayaman sila dahil sa ginawa ng bata.
Isang araw, siguro sumakit na yung nanay, yung katawan ng nanay. Sabi niya, anak, pwede bang ikaw naman ang maghugas ng pinggan at ako naman ang maglalaba? Sumigaw yung bata. Nanay, pakiulit nga yung sinabi mo. Inuutusan mo ba ako? Yan. Sino dito hanggang ngayon kaya mo maghugas ng pinggan? Sino dito hanggang ngayon naglalaba? Mahiyaho tayo, kabat. Yung mga anak natin, hindi naman tayo big time kasi hindi sanay maghugas ng pinggan. Woe to you. Amen? Lalo na yung mga wala pang yaman, wala pa namang pinag-aaral. Kung nag-aaral pa lang, hindi ka na makapaghugas pinggan. Alala ko yung, hindi daw siya makapaglaba kasi siya raw ay tumutugtog sa church. Excuse me, tumutugtog din ako sa church. Nagpo-construction din eh. Amen? Arte lang yun. Baka raw masira ang kanyang kamay. Hello? Kaya, kumisan, naalala ko yung yabang din, minsan diba, mayabang. Galing sa ibang bansa, binili lahat ng kwan, nilagyan lahat ng binili niya, katas ng Saudi. Lahat ng gamit niya, nilagyan niya ng katas ng Saudi. Sabi ni Lord, nasaan ako dyan? Wala na. Kaya minsan dito sa church ay dinidiscuss. Naalala ko, kwento ni Pastor Ted, si Bishop Ted. Nagpapatayo siya ngayon ng 5,000 capacity na building. At kaya ni Lord. At hindi, sabi niya, ang nagbibigay na hindi kusa, sabi niya, disqualified. Alam niyo kung bakit? Lalo pag pinalalagay yung pangalan, alam niyo kung bakit? Sabihin niyo sa akin bakit? Nawawala ng gloria ang Diyos. Nawawala ng kaluwalhatian ang Diyos. Kasi sabi mo, ako ang nagpatayo niyan. Ako ang gumawa dyan. Kung wala ako dyan, hindi nagawa yan. Nawawala ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Sabihin nga po natin, laging sa Diyos ang papuri. Walang magaling sa lugar na ito. Walang mahusay. Si Lord lang. Amen? At ang lahat na nangyari sa grasya ng Panginoon. Kaya binabalansin natin, pwede tayong yumabang eh. Pag pumunta ka sa church, o kaya pag umayaw ka na sa church, nagyayabang ka eh. Diba? Hindi ko na kailangan ng prayer nyo. Lalo yung ayaw mag-pray, delikado yan. Nagyayabang yun eh. Kumbaga, mas mahusay ako mag-pray. Yan. Yung mga nagkumakanta, may mga nag-comment minsan, pasensya na ho kayo sa boses ko. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko. Mensahe lang ho ang pakinggan nyo. Yan. Nagyayabang yun eh. Ayaw niyang ma-decline yung kanyang boses, pero gusto niya talagang kumanta. Di ba? Amen? Hindi naman pinapagawa ni Lord lahat eh para sumikat ka. Ang kailangan lang ni Lord, tanggalin mo, mawala na sa atin yung ako. Di ba? Apology. Hindi naman pinapagawa ni Lord. Sabi mo nga, hindi pinagagawa ni Lord lahat. I-recognize natin na lahat ng bagay magagawa natin alang-alang kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Nagtagumpay ako sa kasalanan. Thank you, Lord. Yan. Napagtagumpay ko yung tukso. Naku, tinutokso ako ng mga babae. Yan. Thank you, Lord. Napagtagumpayan ko. Yan. Kay Lord pa rin ang glory. Amen? Huwag mong tatanggalin kay Lord. Kaya ako yumaman kasi ako, pastor, maingat po ako. Nasaan si Lord? Yan. Dapat lahat ng kalalatian ay para sa Panginoon. Or else, baka uuring ka na. Di ba? Bakit? Kinuha mo yung glory, hindi Lord. Yan. Amen. Kaya sabi ng aklat ng gawa, in Him we live, in Him we move, in Him we have. Kanino yung Him na yun? Sa Diyos, tayo'y nakakagalaw. In Him we have, we move. Lahat ng galaw meron. Sasamahan ka lang ng Panginoon kung gumagalaw ka. Amen? Amen? Palapakan natin ulit si Lord. Meron pa bang kasi walang umaamin na mayabang eh, actually. Pero sabi nga ng psychologist, nobody is accepting that he is proud people o pride. Meron siyang pride. Walang nagsasabing ganun, ako yung ma-pride. Hindi.
Pero sa totoo lang, minsan ayaw makipagbati. Pride yan. Yung binabati ka na ng asawa mo, ayaw ka pa rin. Amen? Yung ayaw makipagbati, sino dito yung ayaw pa binabati na nga eh. Di ba? Ginabati na tayo, ito na, kiss na kita. Di ba? Pride yan. Hindi maganda yan. O, picture. Yeah. Okay, at aminado tayo, di ba? Kasi akala natin hindi tayo yun. Napapasukan tayo ng pride. Sa lahat ng pride, hindi yan maganda. Alam niyo kung bakit? Hindi masarap yan. Alam niyo kung bakit? Tulog na yung kaanuhan mo, ikaw hindi makatulog, di ba? Nagngingintip ka pa, inabot pa ng 1 araw, 2 araw. Sino dito, wala kang hindi ka bati? Amen? Bati tayo lahat. Amen. Palampakan natin si Lord. Yung mga hindi kumikumo, may ano yan eh. May galit yan o kaya tampo, di ba? Pag nagtatampo, suyuin mo naman. Pagka hindi ka kinibo, ulitin mo uli. Dalo mo ng kwan, kampupot o kaya. Para mawala na yung galit. Amen? Pag kinakalapit, batiin mo na. Amen. Hello? Binati ka na nga eh. Kung ayaw mo pa, di ba? Ano, Tetes? Kami kasi daw nabibigay. Talaga. Di siya totoo lang ang una nating mga nakaka-relate talaga mag-asawa. Kasi maya-maya tayo nagkakaroon ng di ba? Maya-maya tayo mga struggle minsan, hindi natin sinasadya. Okay ba tayo lahat dyan? Okay ba? Okay ba lahat? Mga remnant, okay ba tayo lahat? Yan. So, bati-bati lahat mag-asawa? Wala nang tampo? Pati daw, May regard. Bigla kumiti. Bibit natin. May regalo. Sarap naman ang magbabati. Kaya dapat ganyan ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Kaya pag binabati ka na, taas hindi pa rin nakikipagbati, pride yan. Pride yan. Bawi. Naalala niyo yung mag-asawa, hindi nagbati? Alam niyo? Nagalit. Kaya dahil hindi sila bati, yung asawa na namamasukan, siya na ngayon nagluto ng kanyang almusal. Siya na rin naglalabas sa gabi. Kaya nga, kasi hindi siya bati eh. So, Lunes, pagdating ng linggo, sabi ng babae, bati na tayo, kasi sweldo na yung Sabado eh. Bati na tayo. Sabi niya, eto na yung kape mo. Sabi ng lalaki, bati ka dyan. Naghihirap na ako, diba? Parang nasobrahan na eh, no? Kaya tanggalin na natin yung pride na yan. Amen? Pride, go! Amen? Espiritu ng kayabangan, layas. Amen? Hugas ng pinggan, hindi nakakababa ng dangal yan yung paghugas ng pinggan. Amen? Maglilinis ng bahay, hindi nakakababa ng dangal. Yung paglalaba, hindi nakakababa ng dangal yan. Pride lang yan yung nagsasabi sa inyo yan. Kung minsan, ang bitao, ayaw kumain ng tuyo. Ayaw kumain ng daing. Yabang mo dati. Kaya sinumbat ni Lord kay Saul eh. Nung una, hindi ka naman ganyan eh. Ang yabang, siya sabi ng Panginoon sa kanya, ang yabang mo, hindi ka naman hari eh. Noon, hindi ka naman ganyan. Sabi niya, napakabait mo noon. Ngayon eh, ayaw mo ng, di ba? Mapagmata ka, sabi niya. Ayaw ni Lord nung mapagmata. Ayaw ni Lord nung nagyayabang. Amen? Sino dito, mayabang ka na at yumayabang ka na. Pero yung check and balance, hindi ka yumayabang. Amen? Yung iba, nung yumaman na, bumili na ng Doberman. Di ba? Tinaasan na yung bakod. Wala na, hindi na Yung iba, lumipat pa nga ng bahay eh. Hindi naman tawagin. O nga, hindi kami makapunta. Try na. Amen. Sino sa inyo, open pa rin kayo sa bahay nyo? Amen. Open pa rin ang, tawag natin, yung simbahay para pa rin sa Panginoon. Amen. Amen. The more na welcome natin yung gawain ng Panginoon, the more na be-blessed tayo ng Panginoon. Amen. Palapakan natin si Lord. May kwento lang ako sa'yo bago tayo magwaka sa prayer. Kwento lang ako ni Pastor Emer, yung kaibigan natin. Si Pastor Emer ay pastor mo ngayon ng Jam. Dating worker lang nila Pastor Rodel. Si Pastor Rodel dati ng pastor nila. Kilala niyo si Pastor Rodel, di ba? Yung speaker natin ng couples.
Si Pastor Emer ay siya na ngayon ang natalaga, naiwan na pastor sa kanilang church. Pero dinatna na lang po niya ang church na nagkaganon. Ang church nila ay, kung di ako nagkakamali, 2 milyon ang halaga at that time. Pero hindi pa nabayaran ng lahat dahil kaya pala wala sa kanila yung titulo. So nangangailangan sila ng parang kalahating milyon para mahawakan nila yung titulo ng lupa. Nakita natin yung church nila dito, no? Sa may alang. Yan. So, dati ang church nila sa harap nun doon yung dating sabungan na yan, yung sabungan na Nigay Amboy. Diyan ang church nila dati. Pero nabili nila yon, kaya lang hindi pa kumpleto. So, kailangan nila kalahating milyon para lang magkaroon ng makuha na nila yung titulo. So, naghamon si Pastor Emer na pwede bang magtulong-tulong tayo, ganyan-ganyan. Wala hong sabi-sabi yung kanyang kapatid na panganay. Sino kakilala kay Joel? Yan. Kayo kilala niya, kasamahan niyo si Joel. Ano? Naging kaibigan ko rin si Joel. Parehas mo mabait yung magkapatid na yan. Si Joel ay bukod sa seryosong anak ng Diyos, ay supportive sa magulang. Siya ang sumusuporta sa magulang niya, sa amang niya at sa ina. Binili niya ng bahay yung amang ina niya, di ba? Sa Merida ko wala nang kabuhayan dati yan. Nawala, bumagsak ang kabuhayan nila, pero si Joel, nananatili siyang tapat sa Panginoon. Ngayon, nung sila ay nangailangan ng kalahating milyon, walang sabi-sabi, nagbigay ng kalahating milyon si Joel sa kanyang, sa pastor nila, kay Emer. At nakuha nila yung titulo ng lupa. So, tuwan-tuwa ko yung Pastor Emer, sabi niya, purihin ng Panginoon. Hindi po nagtagal, si Joel po, ay alam po sa insurance ng LTO nagtatrabaho yan, yung boss po niya nag-resign, yung boss niya sa LTO. Ang ginawa ho ng may-ari, yung presidente ang ginawa ng may-ari, siya ang ginawang presidente ng kumpanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, eto ang nangyari. Pagkaupo niya bilang presidente ng kanilang company, ibinili siya ng company ng bagong sasakyan na nagkakahalaga ng 1.9. Alam niyo kung sino ang unang sumakay? Si Pastor Ever. Sabi niya, Kuya, napaka-bless ni Lord sa iyo. Napakapasad mo, sabi niya. Pero sabi niya, kaya pala, hindi nawawala ng kabuluhan yung ginawa mo sa Panginoon. Ano yung unang nangyari? Na-promote siya, di ba? Clerk lang siya Ordinary clerk lang siya. Pero nung na-promote siya, agad-agad presidente. Tapos, kasabay ng pagiging presidente, siya po ang binayaan ng bagong-bagong sasakyan. May plastic pa nga Hallelujah! Buhay ang Panginoon! Kaya makita mo, walang halong yapang, walang yapang. Pwede kasing pag meron na tayong achievement, diba, gusto mo nakalagay doon yung pangalan mo, ganyan-ganyan. Pero, yun pala, gusto ni Lord matanggal lahat ng mga ganyan-ganyan. Kaya, sa totoo lang, kahit yung lupa natin nakapangalan kay Pastor. Pero time will come, pag nirelease na yan, ipapangalan ko po sa church. Love Fellowship Church International. Amen. To God be the glory. Kasi hindi ko naman magagawa yan ng akin lang, kundi isaganang lakas na binigay sa atin ng Panginoon. Salamat sa mga ka-partners. Salamat sa mga fruits and labor na ginagawa natin. Yung nakikipagpunyagi talagang gawin ng kalooban ng Panginoon. Malapit nang dumating yung harvest na para sa inyo. Yung mga nag-host ng simbahay, palampakan natin yung simbahay sa bawat tahanan. San Nicolas, Santa Monica, sa Malolos, sa Paumbong, and then sa Kalumpit. Alam niyo po, nangingibabaw po ang, huwag po kayong isa sa pinakamagandang nakita natin na kilos din ng simbahay, yung tahanan nila Onyx, na pinapaundan ng Panginoon yung may bahay, pati ang, kita nyo naman, ebidensya, di ba? Andiyan ba? Nasaan si, kitang-kita natin. Ayan, kaya, ginawa, in-aircon pa niya, nilakasan pa niya yung aircon kasi ayaw nilang mainitan kami. Kaya dami na umaatin ngayon, parampakan natin ang Panginoon. Hindi nakasama yung mga pamangkin mo, Daddy? Umuwi na sila? Okay, so
Ayun, kaya napakaganda. Tapos yung tahanan nila, Chip, pinag-unlad din ng Panginoon yung gawain natin doon. Bukod sa masarap na, hayahay. Masarap ng magawain, masarap pang kumain. Amen? Praise God. Pagpapalain ng Panginoon ng mga tahanan natin. Okay? Kaya tuloy ko, dapat gawin natin, kaiga-igaya yung ating mga gawain sa simbahay. Kasi yan ang puhunan, yan ang dahilan bakit tayo i-bless ni Lord. Kaya sabihin mo nga, bigyan mong dahilan para i-bless ka ni Lord. Amen? Naturally, blessed ka na eh. Pero, iba ang blessing ng mga taong nagsakripisyo. Amen? Na walang halong yabang, walang pagmamalaki, kundi maasa lamang sa Panginoon. Amen? I pray na magtuloy-tuloy pa rin yung mga simbahay natin. Amen? Sino pa ba yung Santa Monica, natutuwa tayo, kahit online, nakikipaglaban sila. Kahit baha, yun. Wala si narito niya nung online, Santa Monica. Nandun ka ba? Nung sa Santa Monica? Pero online lang, Ate Joshua, talagang, at least kaharap. San Nicolas, doon din. Talagang nagtatagumpay, lumalaban. Sa baha, mataas ang tubig. Pero nandun si Cecil, tsaka si Donna, yan. Kasi alam nila, may gagawin si Lord sa simbahay. Amen? Simba sa bahay. Praise God. Malapit na po tayong ihilera ni Lord sa parada ng tagumpay. Bigyan nyo lang ng dahilan si Lord na pagpalain kayo. Hallelujah! 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 Oh, thank you, Lord God. Salamat tayo. Alam niyo po, ang isang problema ng bansa natin, at kapag pinag-uusapan ito, very emotional ho ako. Ang problema ng bansa ho natin na malaki ay, alam niyo kung ano? Absence of being a father. Yung marami sa atin sa Pilipinas, kaya, di ba, daming mga nag-abroad, nagtatay, di ba? Sino dito yung mga OFW? Yan. Yung mga anak nila, iniwan lang nila sa Pilipinas. Yan, naglipa na sa kalsada, may nanghihingi, may mga kung ano-ano. Yan ang problema. At dahil dyan, lumalaki sila na wala silang kultura, wala silang nagmamalasakit sa kanila. Pero pasalamat tayo dito sa church, meron tayong tatay. Ang ating ginawa. Tama yung sinabi natin, kung naramdaman mo na fatherless ka, the more na yakapin mo si Lord, Lord, ikaw na lang yung tatay ko. Sa worship, di ba? Doon mo madadama na kahit wala na yung tatay mo, yung nagtatatay naman sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yan yung sinabi niya sa kanyang salita. By the way, sinabi niya yan. Sa Proverbs, ano ba yan? Okay. Nakalimutan ko lang yung chapter and verse, pero sabi niya, I will be your God. I will be your God. Kaya kung I will be your father, sabi niya. To the fatherless, I will be your father. Alam niyo, ibig sabihin ng father, source. Siya yung source. Siya yung pinanggagalingan ng lahat-lahat. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa nagmensahe sa atin sa araw nito. Hallelujah. Pwede ba hawakan niyo yung kamay ng katabi niyo? O balikat, o kaya ay kamay. Sige, abot na natin. Father, today, this is our day to celebrate the goodness of God in our lives. Thank you, Lord. You are faithful God. You are faithful Father. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Hindi mo kami kinondina, hindi mo kami, Panginoon, kinalimutan. Hallelujah. Hindi mo kami pinabayaan. Hallelujah. Bagkus, buo ang aming kalooban na tawagin kang Panginoon, aming Ama. Thank you, Lord. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, habang wala kakayanan,
yours. Thank you, Lord, sa kahabagan. Salamat sa tungkulang biyaya. Salamat sa tungkulang biyaya mo. Sino din yung punong-puno, sabihin mo? Salamat sa tungkulang biyaya mo. Sige, para pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam nyo, habang nakadugtong ka sa Panginoon, the more na nagsasabi ka, Lord, kailangan pa rin kita. Hallelujah. The more na pinagpapala ka, dapat sinasabi mo, kailangan pa rin kita sa buhay ko. Hallelujah. Ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon. Nasumpungan mo ang aming buhay ay hukag kung wala ho kayo sa aming Panginoon. Salamat, meron kaming pag-asa na naitutuwid, na itatama, dahil kami ay nandito sa piling ng iyong presensya. Meron kaming pastor, meron kaming nangangaral, nagpapaalala sa amin. Binibless namin, Panginoon, ang bawat ama ng tahanan. Binibless din namin ang ina ng tahanan, ang mga kabataan na siyang nagpapasaya, katuwaan at kasiyahan ng mga magulang. Bless po ninyo yung mga darating pang araw ng aming buhay. Dumating man sa panahon na kami ay nasa tugatog na ng tagumpay, hindi ka namin nakakalimutan. Ikaw yung aming source. Sa iyo kami nanggaling. Kaya kami pinagpapala, nakakonekta kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Kaya kami bless. Dahil ang aming Ama sa langit, inihanda kami ng mas magagandang bagay sa darating na mga araw. Father, we thank you for the blessing that we have. Hallelujah! Hallelujah! Sige, palakpakan mo, Panginoon. Receive the blessings of heaven sa lahat. Taas ang kamay. Hallelujah! Lahat ng pagpapala ng Ama ay para sa iyo. Tagapin mo yun in the name of Jesus. Pagyaman, pagunlad, pagpapala ng kabuhayan. Hallelujah! Magandang kabuhayan in the name of Jesus. The Lord will prosper you from being poor to the rich. Hallelujah! Dadalhin ka ni Lord sa lugar na hindi mo pa napupuntahan, says God. I will promote you, says the Lord. Time will come. Dahil mga araw, po-proteksyonan mo ang Diyos kasi siya ang source ng lahat ng pagpapalang ito. Dahil tinatanggap mo, tatanggapin mo pa. Hallelujah!
Magiging blessing ka sa iba, magiging blessing ka sa mga anak mo, at magiging anak mo pa. You will be a blessing when you come in and when you come out. You are blessings even to the unbelievers, kahit sa mga kapitbahay, kamag-anak. You will be a blessing. Kahit ang sataras, kahit ang sakit, kahit ang karamdaman, hindi ka kayang takbuhan. Sa pangalan ni Jesus, maraming naghihintay na biyaya para sa iyo. Habang nasa presensya ka ng Panginoon, hindi ka magagalaw dito man. Salamat po, Panginoon. Salamat. Thank you for the protection. Thank you for setting us above. We're looking forward for the days come. Hindi namin malilimutan yung ginawa mo sa amin. Ikaw ang nagpala, ikaw ang nagbigay. Sa iyo kami dapat maglilingkod. Sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng parangal sa pangalan ni Jesus. Amen! Siyempre mapagkasama ka. Siyempre sopra mapagkasama. In Jesus' name. Sabihin mo sa katabi mo, I bless you in the name of the Lord. Sige, paramdam mo sa iba. I have found because He's Lord. Whenever needs no matter where I go, He knows my name. He knows my every thought. He sees its need and force, and hears me when I fall. Lahat ng mga tao sa online, God bless you all. I declare shalom on the favor of God, our Father, in Jesus' name, amen and amen. All be yours. Happy Father's Day sa lahat na nasa online.